Kumusta po kayo? Okay po. We have a Cavite Region Joint Fellowship like this. Yeah. Walang sound. Meron po tayong ganitong Cavite Region Mothers Group and Mothers Fellowship. You need to understand that we have here total five churches. Dito po, meron po tayong kabuoang 5 churches. And then the Cavite Church is we call the mentor church. At ang Cavite po, ang tinatawag na Mentor Church. The Cavite Church is the center of this Cavite. At ang Cavite Church po, ang sentro ng Cavite And churches. then there are 4 Mentee Church. At meron pong 4 na Mentee churches. Lapidario Church, Dasmarina Church, Tanja Church, Lankan Church. There are 4 Mentee Church. Meron pong 4 na Mentee Church. And then we can cooperate for the gospel together. At maaari po tayong magkaisa ng sama-sama para sa Ebanghelyo. That's why we need to have this time. We have a fellowship. We learn the Word of God. Kaya sa oras na ito, meron tayong fellowship para pag-aralan ng salita ng Diyos. Okay po. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa paggabay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. By the grace of God, not only we got the salvation, but also we still live our Christian life. At sa biyaya ng Diyos, hindi lamang po kami naligtas, kundi nakakapamuhay kami sa aming buhay Kristiyano. So please allow more grace and love so that we can continue our Christian life. Kaya nawa ipagkaloob mo po yung higit na biyaya at pag-ibig ng sa gayon ay makapagpatuloy kami sa aming buhay Kristiyano. Especially our time, that Jesus' second coming is really near. Lalong higit sa panahon namin, nalalaman namin na yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. So in this time, let us understand what should be our Christian life. Kaya sa oras na ito, nawa maunawaan namin kung ano ba dapat yung aming pamumuhay Kristiyano. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan at gabayan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. At ipahintulot mo po ang lahat mong biyaya sa lahat ng dumalo. And let us be more united in the Lord through this fellowship. At nawa sa pamamagitan ng fellowship na ito, nawa magkaisa kami sa Panginoon. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia. Unang Thessalonica chapter 4. Sa unang Tesalonica po, chapter 4. Unang Thessalonica chapter 4. 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Unang Thessalonica chapter 4. 15 hanggang 18. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Okay po. It mentions about Jesus' second coming. Binanggit po dito yung patungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. It mentioned what
will happen when Jesus comes again. Sinasabi po dito kung anong mangyayari pag muling dumating si Jesus. The Bible, as you know, the Bible mentioned the first coming of Jesus. Binabanggit po ng Biblia yung unang pagdating ni Jesus. As we know well, right? 2,000 years ago, Jesus came into this world. Nalalaman po nating mabuti na 2,000 taon na yung nakalipas, si Jesus ay pumarito dito sa sanlibutan. He came into this world to save a sinner. Pumarito siya sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. And then the Bible also mentioned about the Jesus' second coming. At binanggit din ng Biblia yung ikalawang pagdating ni Jesus. He will come again. Siya ay muling babalik. But if we check the Bible mentioned the second coming of Jesus more than the mentioning his first coming. Pero kung babasahin natin ang Biblia, mas higit na binanggit yung patungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus kesa sa unang pagdating. In New Testament, it is mentioned 318 times. Sa Bagong Tipan, ito ay binanggit ng 318 beses. Every 25 verse mention about second coming of Jesus. Kada 25 bersikulo, binabanggit yung ikalawang pagdating ni Jesus. Maraming beses. Dapo ba? Maraming beses. Why the Bible mention second coming of Jesus? Maraming beses. Bakit binabanggit ng maraming beses ng Biblia ang ikalawang pagdating ni Jesus? Because it's also very important. Dahil ito rin po ay napakahalaga. So we need to meditate second coming of Jesus in the Bible. Kaya dapat nating pagbulayan ang ikalawang pagdating ni Jesus sa Biblia. Somebody say that meditation of second coming of Jesus is like the medicine of our spirit. Sinasabi ng ilan na ang pagbubulay-bulay ng ikalawang pagdating ni Jesus ay gaya ng gamot sa ating espiritu. Naintindihan niyo po? Anong ibig sabihin? While we live our Christian life, sometimes our spiritual condition is not good. Habang nabubuhay tayo sa ating buhay Kristiyano, minsan yung ating espiritu ay hindi mabuti. We have a spiritual sick. Minsan meron tayong spiritual na karamdaman. Then when we meditate second coming of Jesus, we can restore our spiritual condition. At kapag pinagbulayan natin yung ikalawang pagdating ni Jesucristo, mapapanauli natin yung ating espiritu. So it can be medicine for our spirit. Kaya ito po ay magiging gamot para sa ating espiritu. So if there are some member who don't have a good Christian life nowadays, kaya may mga miyembro na hindi mabuti yung kanilang pamumuhay Kristiyano ngayon. You don't have a good Christian life. Hindi mabuti ang iyong pamumuhay Kristiyano. You need a spiritual medicine. Kailangan mo ng spiritual na gamot. Jesus' second coming, meditation over Jesus' second coming can be your medicine. Ang pagbubulay-bulay sa ikalawang pagdating ni Jesus ay ang iyong magiging gamot. So through meditation over second coming of Jesus, we can be also comforted. Kaya sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng ikalawang pagdating ni Jesus, tayo rin ay maaaliw. Verse 18, sabi ng Biblia, therefore comfort one another with these works. Kaya sinabi sa verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. And also we can be more awakened. Kaya tayo ay higit na magiging gising. Okay po? So today, let's remind second coming of Jesus. Kaya ngayong araw po, alalahanin natin ang ikalawang pagdating ni Jesus. First, the Bible describe what's the way the second coming of Jesus. Una, ipinaliwanag ng Biblia kung sa anong paraan darating si Jesus. 1 Thessalonica chapter 4, 16. It said, for the Lord himself will descend from heaven with a shout. Sinabi po sa verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Ang Panginoong mismo. Tama? Panginoon mismo. The purpose, right? Why Jesus comes again?
Ang layunin kung bakit muling babalik si Jesus. Right? He comes again to save the people. Muli siyang babalik upang kunin ang mga ligtas na tao. Tapo ba? It is called the rapture, right? Rapture. Ito po yung tinatawag na rapture. But even though he does not come himself, he can bring us, right? Pero kahit hindi siya mismo pumunta, dadalhin niya tayo. Tapo ba? He can send his angel. Pwede niyang isugo yung kanyang mga anghel. Angel, bring my people who got saved. O anghel, kunin mo yung mga taong naligtas. I will have rest in heaven. Ako ay magpapahinga lang dito sa langit. You can save the people. Pwede nyo nang kunin yung mga ligtas na tao. Tama? It's possible, right? Posible po ito, di ba? It's more convenient. Mas madali po ito. But he wants to come himself. Pero siya, nais niya na pumunta mismo. Ang Panginoong mismo, ang bababa mula sa langit. Bakit? Because he really loves us. Dahil talagang iniibig niya tayo. Because he consider we are so precious before him. Dahil tinuturing niya na tayo ay mahalaga sa harapan niya. That's why he comes himself. Kaya siya mismo ay pumarito. Because he want to see us as soon as possible. Dahil nais niya tayong makita sa lalong madaling panahon. naintindihan niyo po? We can know how much our Lord Jesus loves us. Kaya gaano tayo minamahal ng ating Panginoong Jesus. That's why He come, the Lord Himself come again. Kaya ang Panginoon mismo ang bababa. He does not send His messenger. Hindi siya nagpadala ng kanyang mga sugo. That's why to us who got the salvation, it can be great consolation. Kaya para sa atin na tumanggap ng kaligtasan, ito ay malaking It kasiyahan. can be great joy. Ito ay malaking kagalakan. On the contrary, the people. How about the people who are not saved? Sa kabaliktaran, paano naman yung mga taong hindi naligtas? Our Lord come again also to judge the people who are not saved. Ang Panginoon din mismo ay bababa para hatulan yung mga taong hindi naligtas. That's why to them, it's a really scary, fearful thing. Kaya para sa kanila, ito ay nakakatakot na bagay. But to us, saved one, it can be great consolation. Pero para sa ating mga ligtas, ito ay malaking kaaliwan. And 16, the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. What to shout? Ano po yung sigaw? Maybe He called us, right? Marahil tatawagin niya tayo. We don't know exactly what the shouting. Hindi natin nalalaman kung ano yung eksaktong magiging sigaw. But maybe it's possible, right? He can call each saved Christian's name. Pero marahil tatawagin niya ng isa-isa ang bawat ligtas na Kristiyano. My beloved, Minamahal ko. if He call me, my beloved Kim Gante, Aking minamahal na Kim Kunte. I go down to bring you. Bumaba ako para dalhin ka. Then maybe I can hear. At marahil maririnig ko ito. But you, right? He called your name. Pero para sa inyo, tatawagin niya rin ang pangalan. It's possible, our Lord, right? He's Almighty, right? Ito po ay posible dahil makapangyarihan ng ating Panginoon. May sigaw at may tining ng anghel, may tining ng anghel at may trumpeta ng Diyos. So maybe we can also hear the sound of a trumpet. Kaya marahil maririnig din natin yung tinig ng arkanghel. So maybe only saved people can hear this sound. Tanging ligtas lang na tao yung makakarinig ng tunog na ito. It's not sure what kind of a trumpet sound. Hindi natin sigurado kung anong uri ng tunog. But maybe we can hear.
right up to sound. Anyway, we can hear trumpet sound. Pero gayon pa man, maririnig natin yung tunog ng trompeta. Yeah. But maybe unsaved people, they cannot hear this sound. Pero yung mga hindi ligtas, hindi nila maririnig yung tunog na ito. Yeah. And then, verse, verse 17, 1 Thessalonians chapter 4, 17, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. So verse 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Yeah. It says, right, we who are alive, maybe we can be these people, right? Sinasabi po dito yung mga nabubuhay, ito po yung tayo na mga nabubuhay na tao. Especially our time, right? Jesus' second coming is really near. Dahil higit sa panahon natin, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay That's why, napakalapit na. yeah, if we are still strong, we can meet the Lord, right? While we are still alive, right? Kaya kung tayo ay malakas, makakatagpo natin ang Panginoon habang buhay pa tayo. But before we are caught by the Lord, it will happen first, verse 16, the end of verse 16. Pero bago tayo agawin ng Panginoon, sa huling bahagi po ng verse 16, The dead in Christ will rise first. ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yeah. Who is the one? The dead in Christ. Sino po yung mga namatay kay Kristo? There are many Christians who got the salvation, but they already passed away. Maraming mga Kristiyano ang nagkaroon ng kaligtasan pero sila ay namatay na. Yeah. They are the first, right? Is that right? The dead in Christ will rise first. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Because when Jesus comes again, there is not only there is a rapture, but also there is a resurrection. Dahil sa muling pagbabalik ni Jesus, hindi lamang rapture kundi muling pagkabuhay. Right? That's why the dead in Christ already passed away. Yeah. Their body will be resurrected first. Kaya yung mga namatay kay Kristo na mga namatay na, yung kanilang katawan ay mabubuhay muli. They are the first than us. Kaya sila ay mauuna sa atin. Naintindihan niyo po? Yeah. After then, those who are alive, we also, our body will be resurrected. Pagkatapos tayong nabubuhay, yung katawan din natin ay muling mabubuhay. Yeah. Then we meet the Lord in the air. At tatagpuin natin ang Panginoon sa papawirin. So, right, verse 17. Yeah. So, we who are alive and remain shall be caught up together with them, right, with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Yeah. We will meet the Lord, sun. Sasalubungin natin ang Panginoon saan? Sun? On the ground? Sa lupa ba? Sun. In the air, right? Sa papawirin. Yeah, that's why save the Christian caught up in the air and meet the Lord. Kaya yung mga ligtas na Kristiyano ay dadalhin pa itaas para salubungin ang Panginoon. And then our body will be resurrected. At ang ating katawan ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Why Jesus come again in the air? Bakit si Jesus ay darating sa papawirin? Originally, in the air, Satan had authority in the air. Sa katunayan, si Satanas ay merong kapangyarihan, otoridad sa hangin, sa That's papawirin. why if we look at Ephesians chapter 2, verse 2, it says about Satan. Kaya kung titingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 2, binabanggit dito yung tungkol kay Satanas. It says about Satan is the prince over the power over the air. Sinabi dito na si Satanas yung hari ng papawirin. Right? Satan has a power in the air this time, right? Si Satanas ay meron ding kapangyarihan sa That's why papawirin. Jesus come again in the air. Kaya si Jesus ay darating sa And papawirin. he will destroy his power. At wawasakin niya ang kanyang kapangyarihan.
And then, yeah, our side, the lecture will be great joy to us. At sa panig natin, ang rapture ay magiging malaking kagalakan sa atin. Original the meaning of the lecture is extreme joy. Extreme joy. Sa katunayan, yung kahulugan ng rapture ay matinding kagalakan. Yeah, to us, save the Christian, to us, rapture will be extreme joy. Para sa ating mga ligtas, ang rapture ay matinding kagalakan. Yeah. Can you imagine? Yeah, Jesus come again in the air. May imagine nyo po ba yung ikalawang pagdating ni Jesus sa papawirin? Yeah, we are taken up. Tayo ay kukunin. Our body changed to glorious body. At yung ating katawan ay magbabago sa maluwalhating katawan. We will meet the Lord in the air. At sasalubungin natin ang Panginoon sa papawirin. Maybe we goes up, right? We At tayo goes up. ay aakyat pa itaas. We look at this world. At makikita natin ang sanlibutan ito. Finally, we meet the Lord. At sa huli, makakatagpo natin ang That's why Panginoon. it can be extreme joy to us. Kaya ito po ay magiging malaking kasayahan sa atin. Yeah. And also, another meaning of rapture is snatch away, taken away. At Taken isa up. pang kahulugan ng rapture ay aagawin. Yeah. So he taken up. Tayo ay aagawin. Snatch. That's another meaning of the rapture. Yun yung isa pang kahulugan ng rapture. It's like that. Halimbawa, you know the magnet, right? Alam niyo po ba yung magnet? Yeah. Let's suppose there are some many the sand and mix the metal, iron. Ipagpalagay natin na meron ditong buhangin at nahaluan ng mga metal, bakal. Yeah. Then mix that together, right? It's not easy to discriminate, separate metal, right? At hindi madaling ihiwala yung bakal. But if you put the magnet, Pero kung ilalagay mo yung magnet, anong mangyari? Only metal taken, right? tanging mga bakal lang ang kukunin. Tama po ba? Pareho. Yeah. When Jesus come again, only save the Christian will be taken up. Pareho po sa muling pagbabalik ni Jesus, tanging ligtas lang na tao yung aagawin. Yeah. We are like a metal. Tayo ay gaya ng mga bakal. Yeah. But don't say the people are like sand. Pero yung mga hindi ligtas na tao ay parang buhangin. So if we look at Matthew chapter 25, there is a parable about the 10 virgins. Kaya kung titignan natin sa Mateo chapter 25, meron doong talinghaga tungkol sa 10 But birhen. only 5 virgin, yeah, they prepare the oil, right? Pero tanging 5 birhen lang yung naghanda ng langis. But other 5 didn't prepare oil. Pero yung 5 ay hindi naghanda. Then finally the bridegroom come. Pagkatapos sa huli, dumating yung asawa. Yeah, the bridegroom explained Jesus Christ. Yung babaeng ikakasal ay nagpapaliwanag kay Jesus. The oil symbolizes the Holy Spirit. Yung langis ay kumakatawan sa Espiritu Santo. Yeah. Only the one who has the Holy Spirit will be taken up. Yung tanging may Espiritu Santo lamang ang kukunin. Yeah. When we get the salvation, right, we have the Holy Spirit. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, tayo ay nagkaroon ng Espiritu Santo. That's why this time we don't know who are really saved. Kaya sa oras na ito, hindi natin alam kung sino yung talagang ligtas. Right? We don't know exactly. Hindi natin ito alam. I hope here all the brothers and sisters really have the Holy Spirit. Kaya umaasa ako ng lahat ng brothers at sisters na narito ay merong Espiritu Santo. But for me, I cannot know exactly. Pero para sa akin, hindi ko ito masasabi. Because I cannot see the Holy Spirit, right? Dahil hindi ko nakikita ang Espiritu But Santo. God knows, right? God. Pero alam ito ng Diyos. That's why our Lord will bring only the really saved Christian who have the Holy Spirit. Kaya kukunin lamang ng Panginoon yung tunay na ligtas na Kristiyano na merong Espiritu Santo. Yeah. That's why, right? It must be sure we must have a Holy Spirit. Kaya dapat sigurado na meron tayong Espiritu Santo. Yeah. And then the rapture, as I said, our lowly body will be resurrected.
At sa rapture, gaya ng aking sinabi na yung ating katawan ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Let's open buk사 모양 Biblia, Philippians chapter 3, Filipos chapter 3, 20 and 21. Philippians chapter 3, 20 and 21. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Yeah, when we get the salvation, right? We can have a citizenship in heaven, right? Nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay nagkaroon din ng pagkamamamayan sa langit. Because we can go to heaven, right? Dahil makapunta na tayo sa langit. It's amazing. Ito po ay We kamangha-mangha. already have a citizenship in heaven. Tayo ay mamamayan na ng langit. Some people, go to America to have a citizenship of America. May ilang tao na pumupunta ng Amerika para maging mamamayan ng Amerika. When they got the citizenship in America, they shouted, "Oh, masaya ako, masaya ako." At pag nakuha na nila yung pagkamamayan ng Amerika, sumisigaw sila, masaya ako. But we have a citizenship, not America, Pero tayo merong pagkamamamayan hindi sa Amerika, but in heaven. kundi sa langit. Much better place than America, right? Heaven. Mas mabuting lugar yung langit kaysa sa Amerika. Yeah, we already have this citizenship. Meron na tayong ganitong pagkamamamayan. That's why from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya mula roon na hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. It's natural. We eagerly wait for our Lord Kaya ito po ay natural na may pagnanais tayong naghihintay sa Panginoon. because when Jesus come again, finally we can go to heaven, Dahil sa muling pagbabalik ni Jesus, tayo ay pupunta sa langit. right? Yeah. And then 21, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. Verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Even though we got the salvation, we still have a lowly body. Lowly body. Kahit na meron tayong kaligtasan, meron pa rin tayong hamak na katawan. What's a lowly body? Ano po yung hamak na katawan? We still have a sinful nature, right? Meron pa rin tayong likas na pagkakasala. That's why even though we are saved, we are struggling because of our sin. Kaya kahit na tayo ay ligtas, tayo ay nahihirapan dahil sa ating kasalanan. Tama ba? And also our lowly body, because of our lowly body, we become old. At dahil sa ating hamak na katawan, tayo ay tumatanda. When we become old, we have many sakit, maraming sakit. At kapag matanda na tayo, nagkakaroon tayo ng maraming sakit. Tama ba? When you are young, good, health, strong. Nung kayo ay nasa kabataan, malusog, malakas. Meron marami tatay, nanay. Ngayon, mahirap. Marami kamot. Tama ba? Lowly body. Dahil sa ating lowly body. Dahil sa hamak na katawan. But, when Jesus come again, Pero sa muling pagdating ni lowly Jesus, body transformed to the glorious body. yung hamak na katawan ay magbabago bilang maluwalhating katawan. Tama? Yeah. Because we are resurrected. Dahil tayo ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Immortal body. Become immortal body. Ang mortal na katawan ay magiging immortal na Become katawan. incorruptible body. Magiging katawan na walang kasiraan. After Jesus was resurrected, right? The disciple of Jesus gathered in the room by fearing the Jews. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, yung mga alagad niya ay nagkatipon sa isang kwarto ng natatakot sa mga Hudyo. That's why they closed all the door. Kaya sinara nila ang lahat ng pinto. But after Jesus resurrected, he entered there, right? Pero pagtapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, siya ay pumasok. How could he enter there? Paano siya doon pumasok? The door closed. The Ang door closed. How Jesus entered? Ang pinto ay sarado, kaya paano nakapasok si Jesus? Yeah, he also has a resurrected body. Siya rin ay merong
binagong katawan. That's why if he want, he can enter. Kaya kung gugustuhin niya, makakapasok siya. After this fellowship, you have to return to your house. Pagkatapos ng fellowship na ito, babalik ka sa iyong bahay. Sama medyo malayo. Yung iba ay medyo malayo. Mahirap. But after resurrection, I want to go my house. Pero pagtapos ng muling pagkabuhay, gusto kong umuwi sa bahay. Already there. Sa isang iglap, nandun ka na. I want to go to Manila. Gusto kong pumunta sa Maynila. Already Manila. Sa isang iglap, nasa Maynila ka na. I want to go to Korea. Gusto kong pumunta sa Korea. medyo malayo. No problem. Already Korea. Agad-agad, nasa Korea na. It's amazing, right? Ito po ay kamangha-mangha. Yeah, tama. We become glorious body. Tayo ay maluwalhating katawan. That's why second coming of Jesus can be our real hope, right? Kaya yung ikalawang pagdating ni Jesus ay ating pag-asa. Much better than our physical life on the earth, right? Mas mabuti pa kaysa sa ating physical na katawan. That's why we can eagerly wait our Lord Jesus Kaya tayo ay Christ. maghihintay sa ating Panginoon. Let's go back. Unang Thessalonica chapter 4, Balikan po natin sa unang Thessalonica chapter 4. 17. 17. Yeah. Thus we shall always be with the Lord. Tama? Yeah. It's really important. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon. We shall Ito po ay mahalaga. always be with the Lord. Dapat tayo ay laging kasama ng Panginoon. Of course, our Lord promised, I will be with you. Lalong higit nangako ang Panginoon, ako ay kasama mong palagi. That's true. Our Lord will be with us. Ito po ay totoo na ang Panginoon ay kasama natin. But how about you? Pero paano sa iyo? Do you always feel our Lord is with you? Nararamdaman mo ba na kasama mong palagi ang Panginoon? Huh? Minsan you forget. Tama? Because you cannot see the Lord, right? Dahil hindi mo nakikita ang Panginoon. You cannot see the Lord. Minsan you forget our Lord is with you. Dahil hindi mo nakikita ang Panginoon, minsan nakakalimutan mo na kasama That's mo ang why Panginoon. minsan you even commit a sin. Kaya minsan gumagawa ka ng kasalanan. Because you forget our Lord is with you. Dahil nakakalimutan mo na kasama mo ang Panginoon. You just focus on many physical things. Nakatuon ka lang sa maraming pisikal na bagay. Tama ba? You forgot. Kaya nakakalimutan mo. But when Jesus come again, Pero sa muling pagbabalik ni Jesus, our body is resurrected. yung ating katawan ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Then we always be with the Lord At tayo ay laging magiging kasama ng Panginoon. forever and ever. Magpakailanman. Naintindihan niyo po? Yeah. So, it's amazing, right? Kaya ito po ay kamangha-mangha. Yeah, we can be with the Lord whom really loves us. Makapiling natin ang Panginoon. Makapiling ng Panginoon yung talaga. Yeah. We can be with the Lord who really loves us the most. Makapiling natin ang Panginoon na talagang iniibig tayo. Before, there are some husband and wife. Meron husband and wife, right? Meron pong mag-asawa dito. Why the husband and wife, they get married? Bakit yung mag-asawa ay ikinasal? Because they love each other. Dahil minamahal nila ang isa't isa. They get married because they want to be with always. Nagpakasal sila dahil gusto nilang laging magkita. Tama ba? But we can be with the Lord who really loves us the most. Pero makakapiling natin ang Panginoon na higit tayong iniibig. That's why verse 18, therefore, comfort one another with these words. Kaya sa verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. You can have a consolation. Magkakaroon kayo ng kaaliwan. If we meditate second coming of Jesus, it can comfort us. Kung pagbubulayan natin yung ikalawang pagdating ni Jesus, ito yung magiging kaaliwan sa atin.
How about the time? The time of Jesus' second coming. Paano naman sa oras ng ikalawang pagdating ni Jesus? unang Thessalonica chapter 5. Chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1 hanggang 3. Hanggang 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi, kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Verse 1, concerning the times and the season, brethren, you have no need that I should write to you. Sa verse 1, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. 2, the days of the Lord so comes as a thief in the night. Sapagkat na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. We don't know exact time when Jesus comes again. Hindi natin nalaman yung eksaktong oras kung kailan dadating si Jesus. Only Father God knows the exact time. Tanging ang Amang Diyos lang ang nakakaalam ng eksaktong oras. Because He determines the time, Jesus' second coming. Dahil siya yung nagpasya ng oras kung kailan darating si Jesus. That's why it said, Matthew 24, Kaya sinabi sa Mateo chapter 24, Matthew 24, 36, Matthew 24, 36, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Over that day and hour, no one knows. No one knows. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, Not even the angel of heaven, right? kahit ang mga anghel sa langit, But my Father only. My Father only. kundi ang Ama lamang. So, we don't know exact time when Jesus comes again. Kaya hindi natin nalaman yung eksaktong oras kung kailan muling babalik si But Jesus. we can know Jesus' second coming is near. Pero nalalaman natin na yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit Because na. Jesus gave the sign of the end of age. Dahil nagbigay si Jesus ng mga tanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? That's why maybe whenever we have the Bible seminar, we learn the sign of the end of age. Kaya sa tuwing nagkakaroon tayo ng Bible seminar, pinag-aaralan natin yung tanda ng katapusan ng panahon. You know well, right? Nalaman nyo pong There will mabuti. be many antichrists, Magkakaroon ng maraming antikrist. the false Christ. Magkakaroon ng maraming bulaang Kristo. There is a famine, Magkakaroon ng taggutom. may rindor, may salot, meron the criminal. The gospel will be preached to whole world. At ang Ebanghelyo ipangangaral sa buong mundo. And also we know well, Israel, our time, restored. At nalaman din natin na sa panahon natin na panauli ang bansang Israel. Jesus mentioned the parable of a fig tree, right? Binanggit ni Jesus yung talinghaga ng puno ng igos. Israel was completely restored our time. Sa panahon natin, ang Israel ay ganap na napanauli Our generation. sa ating Right. panahon. We saw the restoration of Israel, right? Nakita natin yung pananauli ng Israel. That's why we are still alive. Jesus will come again. Kaya habang nabubuhay tayo, si Jesus ay muling darating. And also our time, we see what happened in this world. At sa panahon natin, nakita natin kung anong nangyayari sa mundong ito. We see that this whole world are preparing that will happen during 7-year tribulation. Ang mundong ito ay naghahanda na kung ano yung mangyayari sa 7 taong kapighatian. This whole world want to make one world government. Ang mundong ito ay naghahanda para sa one world government. There is behind the great power that want to control this world. Mayroong kapangyarihan na nasa likod na gustong kumontrol sa mundong ito. But most people cannot look at them. Pero karamihan sa tao, hindi ito nakikita. There is a great power. Merong malaking They kapangyarihan. already control all the country in the world.
Sa panahon natin, kinokontrol na nila ang maraming bansa sa ating mundo. They control all the country. Kinokontrol na nila ang lahat ng bansa. All the country, the government, they have to follow their policy. Lahat ng bansa sa gobyerno, kailangang sundin yung kanilang utos, kanilang batas. That's why it's possible. Antichrist can govern the whole world. Kaya posible na pamumunuan ni Antikristo ang buong mundo. Yeah. Especially we experienced the corona pandemic. Lalong higit naranasan natin nakaraang pandemya. Because of corona pandemic, right? We experience the government. It's possible. Government can control all the people, Dahil sa pandemya, naranasan natin na posibleng makontrol ng gobyerno ang lahat ng tao. right? Because of the COVID, we had to be confined in the house. Dahil- Lockdown. Dahil sa COVID, kailangan na manatili tayo sa bahay. Tama? Yeah. We met the quarantine. Yeah, we have to get the permission to travel other place. Kailangan nating humingi ng pahintulot para makapunta sa ibang lugar. It's a process. Yeah. The government control all the people. Ito yung proseso kung saan kinokontrol ng gobyerno ang lahat ng tao. You know, especially this year, what happened? Lalong higit sa taong ito, alam niyo po ba kung anong nangyari? The many countries in the world, they made a pandemic treaty. Maraming mga bansa sa buong mundo nagkaroon sila ng kasunduan sa pandemya. You know what's the pandemic treaty? Alam niyo po ba kung ano yung kasunduang pandemya? Yeah. If someday some pandemic situation happen, like let's the corona pandemic, all the countries in the world, they have to follow the policy. The policy was written in pandemic treaty. Kung balang araw magkakaroon ulit ng pandemya na nangyari noon, lahat ng pamunuan ng gobyerno sa buong mundo ay magkakaroon ng kasunduan na susundin nila yung batas na nakasulat doon sa pandemic treaty. Even though we don't want, we have to obey. Kahit na hindi natin ito gusto, tayo ay susunod. Philippines need to follow, obey Pilipinas din, kailangan sumunod. pandemic treaty. Yung kasunduang pandemya. That's why it's possible our time. Kaya posible ito sa panahon natin Antichrist can govern the whole world already. na pinamumunuan na ni Antikristo ang buong mundo. It's ready, right? Ito ay handa na. Luke 21. Lucas chapter 21. Luke 21, verse 28. Luke 21:28. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. When these things begin to happen, look up and lift up your head. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo. Because your redemption, it happened when Jesus come again. Your redemption drew near. Sapagkat malapit na ang katubusan ninyo, ito ay mangyari sa ikalawang pagdating ni Jesus. It's complete. It's sure. Our time. Ito ay sigurado sa ating panahon. I cannot mention so many signs. The end of age. This time, not enough time. I cannot mention all the signs of the end of age this time. Sa oras nito, hindi ko kayang bagitin ang lahat ng tanda ng katapusan ng Because panahon. we don't have enough time. Dahil wala tayong sapat na oras. It was very clear. Very clear. Pero napakalinaw. There are expression for the second coming of Jesus in the Bible. Merong pagpapaliwanag sa ikalawang pagdating ni Jesus na nasa Biblia. Let's go back. Unang Thessalonica chapter 5. Verse 2. Chapter 5 verse 2. Yeah, you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. The Bible describes Jesus comes again as a thief come in the night. Pinaliwanag ng Biblia na si Jesus ay muling darating
na gaya ng magnanakaw sa gabi. Revelation 16, Apocalypse chapter 16, 16, verse 15, Revelation 16, verse 15. Okay po. Apocalypse chapter 16, verse 15. 15, basahin po natin ang sabay-sabay. Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Here also said, right? Behold, I'm coming as a thief. As a thief. Sabi dito, masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Maybe some of you have experienced thieves enter your house. Marahil yung iba sa inyo naranasan na may pumasok na magnanakaw sa inyong bahay. Does a thief inform you before he entered your house? Magpapaalam ba yung magnanakaw sa inyo bago siya pumasok? This night I will enter your house. Ngayong gabi, papasok ako sa bahay nyo. He inform you? Magsasabi ba sila sa inyo? Of course, he doesn't inform you. Siyempre, hindi siya magsasabi sa inyo. Suddenly, right? He comes. Biglaan siyang pupunta. When you don't expect, he comes. Nang hindi mo inaasahan, darating siya. Jesus also come as a thief comes. Si Jesus rin ay darating gaya ng magnanakaw na darating. That's why, as I mentioned about the 10 parable about 10 virgin. Kaya gaya ng binanggit ko tungkol sa talinghaga ng 10 birhen. 5 virgin prepared the oil, 5 birhen ang naghanda ng langis. but the other 5 didn't prepare the oil. Pero yung 5 ay hindi naghanda. 5 prepare oil, they symbolize save the people. Yung 5 naghanda ng langis, sila ay kumakatawan sa mga ligtas na But they tao. are waiting bridegroom altogether. Pero lahat sila ay naghihintay sa lalaking ikakasal. But while they waiting the bridegroom, what they do? Pero habang naghihintay sila sa lalaking ikakasal, ano yung kanilang ginagawa? Matthew 25, Mateo chapter 25, verse 5, 5 hanggang 7. Matthew 25, 5 hanggang 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. samantalang naantala pa ang lalaking ikakasal, ay inantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Bumangon lahat ang mga birheng iyon at iniayos ang kanilang mga ilawan. While the bridegroom was delayed. Samantalang naantala ang lalaking ikakasal. Halimbawa, they expect the bridegroom will come 12 midnight. Ipagpalagay natin na inaasahan nila na darating yung lalaking ikakasal ng alas 12 ng gabi. That's why maybe they wait from 11 p.m. They are waiting. Kaya marahil naghintay na sila ng 11 ng gabi. They don't fall into sleep. Hindi sila natulog. But 12 midnight, bridegroom doesn't come. Pero nung alas 12, hindi dumating yung lalaking ikakasal. Mahirap waiting. Kaya mahirap sa kanilang maghintay. That's why all, even saved one, right, fall into sleep. Kaya lahat sila, kahit yung ligtas, ay nakatulog. Delayed. Naantala. They all slumbered and slept. Right? Silang lahat ay inantok at Verse nakatulog. 6, at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Subalit ng ating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas kayo upang salubungin siya. Nobody were awake. Walang sino mang gising. Right? That's why maybe they were very embarrassed. Oh, bridegroom came. Kaya marahil silang lahat ay nagmadali. Nandiyan na yung lalaking ikakasal. They are not ready, right? Hindi sila handa. They are very embarrassed. So, we shouldn't be like them. Kaya dapat na hindi tayo maging tulad nila. We learn our time, Jesus' second coming is really near. Nalaman natin na sa panahon natin, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay That's why napakalapit na. it's not the time we fall into sleep. Kaya hindi ito yung panahon para makatulog tayo. Of course, this sleep doesn't mean physical sleep. Yung pagkatulog na ito, hindi nangangahulugan ng physical na tulog. We have to have a good physical sleep, right? Kailangan nating magkaroon ng mabuting physical But na we tulog. shouldn't fall into spiritual sleep. Pero dapat na hindi tayo mahulog sa spiritual na We have to pagkakatulog. be awakened always. Dapat na lagi tayong gising. Yeah. Then we will not experience as the thief comes. Pagkatapos hindi natin mararanasan yung pagdating ng magnanakaw. Unang Thessalonica chapter 5,
Unang Tesalonica chapter 5. You go back, chapter 5, unang Thessalonica, chapter 5, verse 4. 4 hanggang 6, 4 hanggang 6. Unang Thessalonica, chapter 5, 4 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Hanggang 6, right? Verse 4, you brethren are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. If we are not ready, we will experience Jesus come as a thief comes. Kung hindi tayo handa, magugulat tayo sa pagdating ni Jesus na gaya ng magnanakaw. But if we are awakened, it will not happen. It will not happen. Pero kung tayo ay gising, hindi ito We mangyayari. can receive Jesus at any time. At any time, right? Sasalubungin natin si Jesus anumang oras. Yeah. Matthew 24, buksan mo ang Biblia. 24, Mateo chapter 24. verse 42. 42 hanggang 44. 42 hanggang 44, Matthew 24. Ito, basahin po natin ng sabay-sabay. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yeah. So 42, right? Watch it. Therefore, watch it. Yeah. Kaya maging handa. Verse 44, therefore, you also be ready. Be ready. Kaya maging handa. We have to be ready always. Maging handa palagi. Whatever time Jesus come, we have to be ready. Kaya anumang oras dumating si Jesus, dapat na tayo ay laging We handa. shouldn't fall into the spiritual sleep. Dapat na hindi tayo mahulog sa espiritual na pagkakatulog. The custom, the tradition of the wedding in Israel long time ago, Yung tradisyon ng pagkakasal sa Israel matagal ng panahon na yun nakalipas. the bride wait for bridegroom after after the marriage the what do you call contract marriage contract. They have a marriage contract, but wedding ceremony happen after almost 1 year. Yung asawang babae, kailangan maghintay ng halos 1 taon pagkatapos ng marriage contract. That's why bride needed to wait to wedding day. Kaya yung asawang babae ay dapat maghintay sa araw ng kasal. But wedding day, the father of a bridegroom determined the wedding day. Pero sa araw ng kasal, yung tatay ng lalaking ikakasal ang magpapasya ng araw. It means nobody know exact day. What's the wedding day? Ibig sabihin, walang sino mang nakakaalam ng eksaktong araw ng kasal. Only the father of a bridegroom knows. Tanging yung tatay lang ng lalaking ikakasal ang nakakaalam. That's why the bride just needed to wait. Kaya yung asawang babae ay dapat She maghintay. doesn't know when there will be wedding. Hindi niya alam kung kailan yung kasal. But she know wedding is near. Pero nalaman niya na yung kasal ay sa huli. Even though she doesn't know exact date, she knows wedding is near. Kahit na hindi niya nalaman kung kailan yung eksaktong araw ng kasal, alam niya na malapit na But ang kasal. usually the wedding ceremony is held the late night. Pero kadalasan yung kasalan ay ginaganap ng gabing-gabi na. It's a different tradition, right? Ito po ay magkaibang tradisyon. Usually we have a wedding ceremony daytime. Sa katunayan, sa kadalasan nagkakaroon tayo ng wedding ceremony ng umaga. Israel, they have a wedding ceremony late night. Pero sa Israel, ginagamit nila ang kasalan ng gabi. Then one day, father of a bridegroom determined the wedding day.
At isang araw, nakapagpasya na yung tatay ng lalaking ikakasal. My son, tonight is a wedding day. Yung kasal ng aking anak ay ngayong araw. Prepare. Let's go. Kaya maghanda. Then the people in the village, they hear the sound, the trumpet sound. Pagkatapos yung mga tao doon sa lungsod, maririnig nila yung tunog ng trompeta. It will be wedding. Ito na yung kasal. This night there will be wedding. Ngayong gabi ay magkakaroon ng kasal. Then only the people who are awakened, they can participate in the wedding. At yung tanging mga taong gising lang, yung makikibahagi doon sa kasalan. And also the bride, she know wedding day is near. She already ready everything. Kaya dahil nalaman ng babaeng kakasal na malapit na ang kasalan, kaya inihanda niya na ang lahat ng bagay. That's why when she know wedding day near, she sleep with the wedding garment. Kaya nung nalaman niya na malapit na ang kasalan, natutulog siya nang suot yung damit pangkasal. Usually when we sleep, right, we wear just the inner wear, right? Inner wear, convenient clothes, right? Kadalasan kapag natutulog tayo, ang suot lang natin ay panloob. But the bride already wear wedding garment. Pero yung babaeng kakasal, suot na niya yung kanyang damit And pangkasal. then she wait when trumpet sound blow. At naghintay siya hanggang sa paghihip ng trompeta. When she hears trumpet sound, she get up. At nung marinig niya yung tunog ng trompeta, bumangon She siya. receive the bridegroom. At tinagpo niya yung asawang lalaki. She's always ready, right? Siya ay laging handa. We are also bride. Tayo rin ay babaeng ikakasal. Our Lord Jesus is our bridegroom. At si Jesus ang ating lalaking ikakasal. Wedding day, right? Near, malapit. Yung araw ng kasalan ay malapit na. Malapit. That's why Revelation chapter 19, Apokalipsis chapter 19, verse 7 and 8. Revelation 19, 7 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. The marriage of the Lamb has come. Malapit na ang The marriage of the Lamb has come. sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. What's the marriage of the Lamb? Ano yung kasal ng kordero? We know, right? Jesus, our Lord Jesus is a lamb, our lamb, sacrifice lamb, right? Alam natin na si Jesus yung kordero. When Jesus come again, He will bring save the people. Sa muling pagdating ni Jesus, kukunin niya ang mga ligtas na tao. We will be with Him always. At tayo ay kasama niyang palagi. But what happened after that? Pero ano mangyayari pagkatapos nun? We have a wedding. Tayo ay magkakaroon ng kasal. We have a wedding with our Lord. Tayo ay kakasal sa ating Panginoon. Because we are bride, He is our bridegroom. Dahil tayo yung babaeng kakasal at siya yung kanyang ating lalaking ikakasal. Naintindihan niyo po? It's very near. Very near. Ito po ay malapit na. But verse 8, to her it was granted to be arrayed in the fine linen, clean and bright. So verse 8, at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. The bride wear, anong uri ng clothes? Anong uri ng damit yung susuotin ng babaeng ikakasal? Fine linen. Pinong lino. But the important thing, clean and bright. Pero yung malagang bagay, dapat makintab at malinis. Maybe you didn't see bride wear wedding garment so dirty. Marahil hindi pa kayo nakita ng babaeng ikakasal na nakasuot ng damit pangkasal na marumi. When you go to wedding ceremony, no bride wear dirty wedding garments. Kapag dumadalo kayo sa mga kasalan, walang babaeng ikakasal na nagsusuot ng maruming damit. The most beautiful, clean garment, right? Pinakamaganda na damit pangkasal. What it means, the fine linen is the righteous act of the saint. Sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. That's why our time, we have to prepare.
with our righteous act. Kaya sa panahon natin, kailangan na ihanda natin yung ating matutuwid We na have to gawa. be more clean. Kailangan na higit tayong maging We have to be malinis. separate from sin. Dapat na maging hiwalay tayo sa kasalanan. Then we have to receive our bridegroom Jesus Christ. Pagkatapos tatanggapin natin yung ating lalaking ikakasal na si Yesu Yeah, Cristo. this time we shouldn't give our heart to this world. Kaya sa oras nito, huwag natin ibigay yung puso natin sa sanlibutan ito. unang Korinto chapter 7. Chapter 7, 29. unang Korinto chapter 7, 29 hanggang 31. 7, 29 hanggang 31. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay mag-iksi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak, at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. 29 said the time is short. Sinabi sa verse 29, maiksi na ang panahon. Yeah, it's really our time, right? Ito po talaga yung ating panahon. Time is short. Ang panahon ay maiksi. You don't have much time Wala na tayong sapat na because oras. Jesus' second coming is really near. Dahil yung ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na. So those who have a wife should be as though they have a known. Kaya ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa. It means we don't need to focus on the physical thing too much. Ibig sabihin na huwag tayong magtuon ng higit sa mga physical na bagay. Whether you are happy, whether you are sad, Masaya ka man o malungkot. don't focus on it too much. Huwag kang magtuon sa mga bagay na ito ng higit. Whether you are rich, whether you are poor, don't focus on it too much. Mayaman ka man o hindi, huwag kang magtuon ng higit sa mga bagay na ito. Bakit? 39. For the form of this world is a passing away. 31. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutan ito ay lumilipas. Right? Passing away. Soon passing away. Balang araw ito ay lilipas. Not so long, right? Hindi na ito magtatagal. You have any problem, difficulty? Marami kang problema at kahirapan. Don't focus on too much here. Huwag kang higit na magtuon sa mga bagay na yan. It will pass by soon. Pass away soon. Ito rin ay malapit ng lumipas. Because the second coming of Jesus is near. Dahil yung ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na. You have a desire, great desire to earn a lot of money. May pagnanais ka pa bang kumita ng maraming pera? Don't focus on it too much. Huwag kang higit na magtuon sa mga ito. When Jesus come again, your money, value of your money become zero. Dahil sa muling pagdating ni Jesus, yung halaga ng pera mo ay magiging zero. Don't put your hope to this world. Kaya huwag mong ilagak yung pag-asa mo sa mundong ito. We have to put our hope to the Lord who will come again. Ilagak natin yung ating pag-asa sa Panginoon na muling darating. So even you have a many problem, oppression in this world, you can endure more. Kaya kahit na marami kang kahirapan at alalahanin sa mundong ito, makakapagtiis ka. James chapter 5. James chapter 5, Santiago chapter 5, verse 8. James chapter 5, verse 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So, be patient more. Maging matyaga kayo. You have a many difficulty problem, be patient more. Marami kayong mga kahirapan, maging matyaga kayo. Establish your heart. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, For the coming of the Lord is at hand. sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So, if you wait second coming of Jesus, you can endure whatever oppression you have. Kaya kung maghihintay kayo sa ikalawang pagdating ni Jesus, kayo ay magtsatsaga anumang kahirapan ang meron kayo. The last verse, the last chapter of the Bible, Revelation 22, Huling verse po, 22, Revelation 22, Apocalypse chapter 22, verse 20, 22 verse 20, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit ng dumating,
Amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Our Lord said, right? Surely I am coming quickly. Sabi ng ating Panginoon, ako'y malapit nang dumating. The Korean translate, English translate, it's mentioned, surely I am coming quickly. Sa Korean at sa English na pagsasalin, sinasabi na dumarating ng mabilis. Why quickly? Bakit mabilis? Because our Lord really want to come again as soon as possible. Dahil yung Panginoon natin ay gusto na niyang bumalik sa lalong madaling panahon. It's the heart of our Lord, Ito yung puso ng ating Panginoon. our side. Amen. Come, Lord Jesus. Sa panig natin, Amen, pumarito ka, Panginoong We Jesus. call it Maranatha. Maranatha. Tawag natin itong Maranatha. Come, Lord Jesus. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Maranatha. Maranatha. Yeah. So we really desire second coming of Jesus. Kaya talagang nagnanais tayo sa ikalawang pagdating ni But Jesus. one thing we have a heart, right? One thing we trouble our heart. Pero yung isang bagay yung nagpapagulo sa ating If puso. Jesus come again, one thing trouble our heart. Kapag muling dumating si Jesus, isang bagay yung nagpapahirap sa ating puso. Ano po? Because there are still many lost souls who are not saved. Dahil marami pa ring ligaw na kaluluwang hindi ligtas. Our loved one, our family, not yet saved, right? Yung mga minamahal natin, yung pamilya natin, hindi pa That ligtas. trouble our heart. Ito yung nagpapagulo sa ating puso. That's why, even though we want Jesus come again as soon as possible, we pray again. Kaya kahit gusto nating dumating na si Jesus sa lalong madaling panahon, tayo ay muling nananalangin. Oh Lord, give him more time. Panginoon, magbigay ka ng oras. I have to evangelize my loved one. Kailangan ko pang evangelize yung mga minamahal ko. Tama po ba? Yeah. So, we need to meditate second coming of Jesus. Kaya pagbulayan natin yung ikalawang pagdating ni Jesus. So, I hope you can renew your heart. Kaya umaasa po ako na mapapanauli nyo. Mapapanibago ninyo ang inyong puso. Okay po? Alanangin po tayo. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for allowing great chance we can have a Capital joint fellowship. salamat po sa pagpapahintulot ng dakilang pagkakataon na kami po ay magkaroon ng Cavite Region Joint Fellowship. Let us be more united through this fellowship. Nawa sa pamamagitan ng fellowship na ito, kami ay higit na magkaisa. Let us know each other more through this fellowship. Nawa higit naming makilala ang isa't isa sa pamamagitan ng fellowship na ito. Let us reflect our Christian life by meditating second coming of Jesus. Nawa isalamin namin yung aming pamumuhay Kristyano habang pinagbubulayan ang ikalawang pagdating ni God, Jesus. please allow more chance we can save the lost souls. Pakiusap, pahintulot mo pa po yung maraming pagkakataon na makapagligtas kami ng maraming ligaw na Because kaluluwa. there are still many lost souls in this Capital region. Dahil marami pa rin pong ligaw na kaluluwa sa lugar ng Cavite. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Nadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah, salamat po.